Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayo Taurus. This reading is for you. Tingnan natin anong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakay niyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi po yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to be aware or change of decision or maaaring makatulong sa iyo. Pero kung gusto niyo talaga ng positive reading lang, ang gusto niyo madinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. May travel ka? Iba sa inyo, magkakaroon kayo ng travel. Maaari may mga plano or may mga travel situation. Thinking about traveling. Malayo man yan o malapit. Anak baba ka muna dito. Mag-ano si mami. Okay. Iba sa inyo is nagkakaroon ng struggle situation into your life. Nandito kasi sitwasyon mo na nagkakaroon ng maraming questioning, no, na tumatakbo rin sa isipan ng iba sa inyo. May mga dissatisfaction ako na nakikita or may mga on and off action na nagaganap sa buhay mo. Naghahanap ka ng mga clarity o nandun yung point na may mga gusto kang actionan or may mga gusto kang itama this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, masyadong marami kang iniisip medyo magulo yung situation sa nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon din ako na nakikita na nagkakaroon ka ng reminiscing from the past, good or bad man yan, tao man yan, or any situation in your life, but you still standing strong sa nakikita ko to. Yun nga lang, nagiging masyado ka may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng pagkikimkim, no, when it comes to your emotions sa nakikita ko sa'yo dito. May mga bago opportunity or there's a potential ending happen into your life. Yan, may mga bago opportunity or kung ano man potential ending na yan. There's a new beginning and there's a beginning of a cycle happen into your life. So nakita ko dito, there's a happiness ako na nakikita sa iyo. Makakaramdam ka raw ng peace or mental peace this time because of the achievement and the fulfillment happen into your life. Siguro meron ka mga desire or manifestation na iyon is makakamit at mafulfill. But yung iba sa inyo, hindi pa siya basta-basta kasi, no? Parang nahadun ka pa sa point na marami ka pang gagawin na ipaprogress o may mga multitask o multiple priorities ka pa na kailangan mong tahakin this time. Ibig sabihin, bago mo makamit pa yung, iba sa inyo, bago mo makamit yung sitwasyon na yun, may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mong unahin. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo is may pagtahak ng ibang direksyon o bagong direksyon sa buhay. May mga pagbabagong magaganap o mangyayari sa'yo. Yung iba sa inyo is maaaring din yung busy, either busy yung isip mo or magiging busy ka. Yan, may mga offering situation ako na nakikita sa'yo. But you need mo raw na mag-trust sa intuition mo para magkaroon ka ng mga decisions right and be patient to make a choices. Ang sinasabi, huwag ka masyado magmamadali. Nandito rin yung iba sa inyo na may mga dinidaydream ka, pinafantasizing situation, o may mga mamimiss or maaalala ka na sitwasyon sa buhay mo. May mga decision making ako na nakikita sa iyo dito this time na siguro iba hindi mo pa na-forso, no? Sa nakikita ko dito, but you need to pursue it. May magtatapos sa buhay mo. Meron ka ikabibigla or ikakashock o ikakagulat na isang sitwasyon sa buhay mo na magkakaroon ka ng emotion o nandun yung stressful situation, emotional feelings. Pwede ito is a revelation, but ito is revelation siya. Basta ikakagulat, ikakashock o ikakabigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Medyo stressful yung iba
or mga worrying in life. Pwede yon sa iba sa inyo. Kung ano man itong sitwasyon na to, yan. Iba sa inyo is maaari na ka sa point na hindi ka gaano nakakatulog or pagising-gising sa gabi or kulang ka ng tulog, magbawi ka, no? Yan. Bakit kaya ganito sitwasyon na to? Merong kang hindi nakikita na isang sitwasyon into your life na maaring isa yon sa kaka-worrying mo, no? You need to open your eye. And saka sabi na naman dito is, misa mag-say no ka daw. Wag lang oo ng oo. Meron kang 7, 24, 26, 29, and 12. Leo, Libra, Gemini, Pisces, and Scorpio. Okay. Ang nakikita ko sa iyo dito is there's a feeling emotions in your situation sa buhay mo. But ang nakikita ko sa iyo, gusto mo yun. Gusto mo yun. Ibig sabihin, merong mga bagay na inaalala or iniisip, pero yung point na yun is maybe you love that situation. Pwedeng sa love, pwedeng sa mga bagay o sa trabaho, pwedeng nakapag-drain sa'yo yung sitwasyon na but still, you like it. Parang ganun. Or you love it. May mga delay situation ako nakikita sa'yo. Pwedeng may madidelay, i-delay, or i-delay mo, or madidelay lang siya. Ganyan. And then also, ang nakikita ko, magkakaroon ka ng questioning, or quarrel sa isang babae. No, pwedeng ikaw ito sa kanya. Yung iba sa inyo, nagtataro reading kayo? Yun. Kung ano man yan. Or nahandito yung situation na may mga gossip, no? Or may mga tao na pag-uusapan ka, or may mga malalaman ka na tao na chinichismis ka, ganyan. Sa iba sa inyo. And then may mga small problem eh. Hindi ko alam what eh. But there's an anxiety. Ako nakikita dito. May mga pagkabalisa. Ako nakikita. And then also, may excitement naman kahit papaano sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro magkakaroon ka lang ng mga frustration sa mga tao na nakakasalamuhan mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. O kaya yung mga tao na makagbibigay sa'yo ng stressful or anxiety situation. Mga ganun. And then also, nakikita ko rin is may tao na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. May untrusted person, and then also may tao na mangliling lang o may pangliling. May cheater. Mag-ingat ka na lang. No? Pero nakita ko rin kanina yun eh. May cheating. Ibig sabihin, may tao na malapit to sa'yo. As in, malapit to sa'yo na nag-cheat. May tao rin na may sikreto. Iba sa inyo, siguro nandoon yung may mga gusto kayong malaman or may tao na gusto niyang malaman yung meron ka or yung sikreto mo or ikaw ito sa kanya. Vice versa. May researching situation, siguro may mga gusto kang i-research, malaman, minamatyagan, spying, or may mga pag-aaralan ka, pwedeng ganun, o may mga pinag-iisipan at pinag-aaralan mo, pwedeng ganun. Or handin yung kailangan mo talaga na mag-seek in, or Tagalog nito? Maglakim, maglagap, mag-seek in ng information. Engot talaga si ate. Yan na, engot talaga ako. Yun. Huwag ka masyado magta-trust din. So, nakita ko dito, no? May tao dito na matalino, no? Hindi ko alam ba pero ang talino niya. Ate, paano matalino? Matalino siya kasi alam niya paano kanya paamuhin, ganyan. Alam niya paano yung takbo ng isip mo. Magaling din siya magsalita, ganun. Alam niya yung ikakatuwa ng tenga mo, ganyan. So, nakikita ko dito. Mahilig kayo sa kape? Iba sa inyo mahilig sa kape, no?
And then also, nandito rin yung situation na sana may nagsisinungaling kasi, may tao na crush or may tao na humahanga, may paghanga. Pwedeng may tao na humahanga sa'yo or may tao ka na hinahangaan. There is someone's na ikaw, magbibigay ka ng pagmamahal with someone or may tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal. But you need to be very careful, ha? Dito sa nakikita ko dito. Kasi hindi maganda yung energy niya. Also, there's a boundaries or there's a limitation situation ako nakita dito. No? Siguro may mga gusto ka pa makamit o makamtan into your life but nadidelay siya or madidelay lang for a while. Energy neutrals. Ano po energy niya? The Sun. The Wheel of Fortune. Hindi, hirapan. Okay, energy mo this time, okay naman, masaya, masigla ang energy mo. May paghihintay din ako nakikita, no? Siguro may hinihintay ka, ganyan. May hinihintay ka na matapos, may hinihintay ka na isang opportunity into your life, nandun ka sa point na yun. And then energy mo rin is, ang nakatok sa'yo, nandun ka sa point na you allow the universe to take you when it comes into your destiny. Yun ang sinasabi mo. Handun din yung pagiging, you always have a faith, madasalin ka, handun yung paniniwala mo pagdating sa mga bagay-bagay, sa taas, kay universe. And then also, energy mo also is, parang meron ka pinagsisilbihan, or I don't know why, siguro meron ka tinutulungan, or merong nagiging very helpful ka sa iba sa inyo. No, handun din yung, may mga pinamumunuan na isang sitwasyon in life. Pwedeng sa pamilya, sa trabaho, sa connection, pwedeng ganun. O may mga minamanage ka na isang situation into your life. It's more on happiness and you feel in a positive way yung energy na nakuha ko sa'yo this time sa'yo. Yun. Yun ang nakikita ko sa iyo. May you're always thinking about shifting in life. Mas nag-trust ka sa intuition mo this time. Also, ang nakikita ko dito, iba dito napaka-very religious, ganyan. Tsaka magaling ka magpayo. Ano ka ba, healer? Or, tulad na sabi ko kanina is, tarot reader, o kaya is teacher, doctor, caregiver, or magaling ka lang talaga mag-advise. Pwedeng gano'n. Tingnan natin ang iyong parating. Ano parating kay Taurus? Parating po. Talagang ganun. Tumatalampon. Parang may nagdaan sa tenga ko. Baka sabihin nyo, ate, pumasok? Hindi, yung parang, alam mo, yung may lumakad sa likod ko. Gumano siya. Psh. Hindi ito kasi sa harapan yung mga anak ko dumaan, di ba? Sa likod ng tenga ko. Para may dumaan. Parating. Uy, parating sa iyo. Aba, may tao dito na sneaky Okay, parating sa iyo, may tao na magsisinungaling sa iyo. Connected ang pera. Pwedeng halimbawa, hihingi siya ng tulong sa'yo, pero deep inside, nagsisinungaling yun. May pagbibetray, may cheating. Ako na nakikita sa'yo. May tao na may lihim na pakay sa'yo. Ganyan. Nag-trust ka lang din. Okay, parating din sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito is, you are more on focusing sa mga layunin or plano mo this time. Nandun nakita ko na may mga pagpaplano mo na nagaganap o nangyayari sa'yo, no? Yun nga, sabi ko sa iyo, is nandun ka sa point na yung iba is may hinihintay na mangyari or matapos in life. And then,
magbabalik ka daw sa umpisa or nandun ka sa point na you will back from the basic or may mga sitwasyon na magtatapos. Hindi siya agad ang nakikita ko sa iba. Siguro after 2 to 3 years, pwedeng ganun. Or months siya or weeks, ganyan. But nandito yung panimula na magaganap o mangyayari sa'yo. Iba naman sa inyo is meron ako nakikita na preparation. Hindi ko alam in what way. Siguro you're preparing something, may mga bagay ka pa na dinidiscover, nagkakaroon ka ng plano na you don't know how to proceed, magte-take action ka or hindi, pwedeng ganun, or magstay or mag-go ka, nandun ka sa point na yon, no? And then, ang parating sa'yo is, you are more on thinking about, siguro mas more ka na nagsisave ng money this time. Nandun ka na sa point kasi may plano kang gustong gawin. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Magtaras ka sa sa mo. Yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng spiritual growth. Kumbaga, may pagka-psychic ability yung iba or nagkakaroon ng spiritual. Parang also there's a union or handun yung situation na mayroon kang pangarap na magaganap o mangyayari. May kasiyahan din ako nakikita sa'yo. Bakit kaya may tao may sikreto sa'yo? May nagmamatsyag sa'yo May marireceive ka raw. Either ikaw ang may marireceive or ikaw ang magbibigay. Vice versa. Or pwede rin naman na may mangungutang. Sabay ganun no? Or manghihiram. Dapat iwasan ito, Rose. Ay, may devil ka. Devil. Nako. Patay na. May kabiguan, ako nakikita sa'yo. May kabiguan. And then also, ang sinasabi ito, may papers and documents. Hindi ko alam in what way. Yung papers and documents mo. Hindi ko alam kung saan siya. But mag-trust ka. No? Magplano ka maigi. But there's a papers and documents ako na nakikita sa iyo. Meron din disappointment na magaganap pa. May mga unexpected situation happen into your life. As in. Ano ba tong anak ko? Napakakulit naman. Dapat iwasan. Dito na tayo sa dapat iwasan. Ano dalawa yung 3 of swords mo? Dapat mong iwasan. Anak ko lang po. Diba? Nagpunas-punas natin. Iwasan mo yung overthinking. Yan, iwasan mo. Iwasan mo overthinking. Iwasan mo yung maging magulo yung emotions or marami kang isipin na bagay-bagay. Iwasan mo lang din yung pagkakaroon ng mga moody situation. Ikaw, halimbawa, nagiging moody ka, o kaya yung mga taong moody, or yung mga moody situation into your life. Minsan okay, minsan hindi. You need to be very careful din sa sarili mo dito, ha? Focus ka lang din sa sarili mo. Iwasan mo yung puot, galit, ganyan, yung mga tao na they want to control you or ikaw, ito, iwasan yung mga tao na hindi pwedeng maasahan o hindi pwedeng pagkatiwalaan or kung ikaw ito, iwasan mo yon. Iwasan mo, syempre, yung magkaroon ka ng self-limiting into your life, no? Yan, not to sacrifice in a situation na gusto mo makamit sa buhay mo. Pero, syempre, huwag ka rin magkakaroon ng pagpapaliban. Kumbaga, may mga bagay din na kailangan mong ilaya o bumitiw, no? Sa isang sitwasyon into your life. Ganyan. Iwasan mo yung tamarin ka, iwasan mo yung mga tao na magiging disloyal sa'yo, hindi ka magtrust sa intuition mo, ganyan. Yung mga taong bitter o being a bitter. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Yung mga taong narcissist, iwasan mo. Pamilya, love, Taurus. When it comes sa love. Kung single ka, dito. If you are single,
Aba, magkakaroon ng ending Sabi dito, you need to be very patient lang, sinasabi dito, no? Huwag ka daw magmadali. Kasi why? Kasi if ever na magmamadali ka sa sitwasyon mo, agad-agad daw ito magtatapos. Kaya ang sabi dito, you need to be very patient. Maghintay ka lang daw. Yun ang nakikita ko dito, ha? Kung kayo naman is kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na 'to, kung kayo sa kahiwalay, oo, kasi nagkaroon na ng masyadong nagkaroon ng mga dramatic situation sa nakikita ko sa'yo dito. Na tumahak ng ibang direksyon yung iba or nandun na talaga yung disappointment, maaaring nagkaroon din ng mga third party situation or puwede rin na ito is nagkaroon ng pagpatong, nagkasabay, puwedeng gano'n. May pag-iwas na naganap. Iba dito is siyempre andito yung death, ibig sabihin nawala or namatay na ito 'no, matagal na rin ang nangyari sa iba. And then, yun nga, ang nakikita ko sa mga nagkahiwalay is may mga pagsisinungaling kasi ako na nakikita, pero nandito yung isa sa inyo is they need you or need ka pa rin niya. Nagiging needy yung isa rin or na yung isa kung siguro kung nagkahiwalay kayo, isa sa inyo naging super needy, 'no, dito sa relationship. But you try your best when it comes to cooperate or when it comes in this relationship naman na nandun talaga yung you want to grow more. Yun nga lang talaga, nagkaroon talaga ng pagbabago talaga dito sa situation na 'to. Naaalala ka pa rin naman nito or nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation, yun nga lang hindi niya alam kung paano vice versa, paano ka niya kakausapin. Hindi niya alam kung tatawagan ka ba niya, ite-text ka niya. Nandun kasi din yung kaba or yung takot na nagaganap sa tao na 'to or maybe this is you. Iba sa inyo, you block this person. Block ka niya or block mo siya. Maaari din na may nalaman ka na rin katotohanan pagdating sa kanya or vice versa. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, isa kasi sa inyo medyo siguro may mga time na hindi ko alam kung pagiging totoo yung salita niya or nagiging masakit lang din minsan magsalita nandun sa point na yun. May mga may mga time din siguro na nagkakaroon ng unresolved situation pagdating sa relationship, puwedeng sa part niya o sa part mo. Yun, nagkakaroon ng mga pagko-control, puwedeng isa sa inyo is nagkakaroon ng pagko-control when it comes to emotion or isa sa inyo is nagiging controller. Nagkakaroon ng mga disappointment in this relationship but they try or isa sa inyo nagta-try talaga na na i-commit yung sarili niya dito sa relationship. Kumbaga binababa na niya yung ego niya. Kumbaga sa ganun, ay wag lang magkaroon ng conflict. Ginagawa niya pa rin na maging maayos o magkaroon ng pagsasaayos would come in this relationship sa nakikita ko dito. Yun nga lang, nagkakaroon lang din siya na parang parang nagsasakripisyo itong isa sa inyo nagsasakripisyo pagdating sa relasyon Hindi ko alam in what way. Siguro they're sacrificing wag lang mabuwag or mawasak yung relasyon. Nandun sa point na yun. But nandun naman din na nagkakaroon na ng doubt. Isa sa inyo nagbulag-bulagan na lang din. Kahit, or maybe yung iba sa inyo is may mga gustong sabihin pero hindi rin niya masabi. Mga ganon. Yan, hindi nagiging totoo yung isa. Pero kung may third party kayo, ay alam niya na yung gagawin niya dyan. Diba? Siguro hando yung point, iba sa inyo is nagiging hot and cold relationship, ganyan. Money po ni Taurus. May konti lang medyo dramatic ang nakikita ko dito. Or hando yung nagiging masyado emotional yung isa sa inyo nagiging brutal, may lungkot, may depression, may moody type, o moody yung situation, pwedeng ganun. Yung isa inyo medyo low energy. Hindi ko alam why. Siguro, tinatanggap na lang yung lahat. Tinatanggap na lang yung nangyayari. Pwedeng ganun. When it comes sa money mo. When it comes sa money mo,
You try to make it balance pagdating sa money mo. Nandun ka naman sa point na binabalanse mo kasi siguro nga is because of your family, kasi andito rin si family, nandun din yung sitwasyon na ang ang mga kinikita mo or nagtatrabaho ka para sa pangarap mo or para sa pamilya mo, pwedeng sa mga properties mo, pwedeng gano'n. Meron lang biglaan na pwede rin kasi ito yung mga biglaang naganap o biglaang decision making o may mga biglaang magaganap o mangyayari na connected ang pera. No, pwedeng biglaang pagbigyan ng suporta, biglaang paghingi ng tulong, biglaang paggastos, mga biglaang situation. Ako na nakikita sa iyo. Also, there's an offering. Ako nakikita. Either ikaw mag-o-offer or someone is mag-o-offer pagdating sa'yo na connected ang pera. Yun ang nakikita ko dito. Advice. May aso kayo? May matanda ako nakikita. Advice po kay Taurus. Okay. Ay, naku po. Galileo. Okay. Hindi mo na-advise May nakikita kong bad news sa'yo. There's a bad news in early matter. May mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga lack of progress or may mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga depression. Pwede rin na napanghinaan ka ng loob or may sakit ka. Pwedeng ganun. May mga sitwasyon na kapag let down o nawawalan ka ng pag-asa. No? And also, iba sa inyo, yun, makakaramdam ka ng mga lazy time, ganyan, or nahando yung may mga ano no, hindi ko alam why, pero hindi ko nakikita yung saving money. Pero dito, you need to save money, no? Kumbaga, hindi lahat is para sa pamilya mo, hindi lahat is para lang sa mga mahal mo sa buhay, or a person who's connected sa'yo. Mag-save ka rin ng money para sa sarili mo, no? Ang sinasabi dito. Minsan daw hindi mo daw nagagamit yung common sense mo, and you need to use it, no? And then also, ano to, anak? And then also, ang nakikita ko is, may tao na hoping hindi ikaw, but there's irresponsible person, naging irresponsible. Sana hindi ikaw. May mga may mga lack of goal situation. Siguro it's a delay or a lack of goal situation. Pwede ka na. It may be delay. No, sa iba. May mga situation na hindi nasusunod. Yun. Okay, dito na tayo sa advice. When it comes sa advice mo, Taurus, may disloyal person talaga dito, no? But kasi sa advice, mag-trust ka daw sa intuition mo. Magkaroon ka daw ng layunin o magkaroon ka uli ng pagpaplano this time. Palagi mo daw iisipin in advance ang lahat ng aspeto. Pag-isipan, pag-aralan, mag-seek in ng information or isipin mabuti. Ang sinasabi dito, no? And then focus and take it action. Kailangan mo daw is, minsan you need to speak out. Mag-continue ka lang daw to find your goal. Kailangan mo daw ng clear path, positive destination, and syempre, kailangan mo daw ng movement. No? May mga sitwasyon na kailangan mong ilaya yung sarili mo. Yun. Then, ang sinasabi nito, magkaroon ka daw ng pag-evaluate sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Control and balance din ang sinasabi dito, no? Pag-isipan mo daw maigi kung ano yung mga bagay na i-forward mo, kung ano yung mga bagay na gagawin mo, but don't rush, no? Yan, ang sinasabi dito, huwag kang mag-rush, pero ang nakita ko to, may mga mabilis ang magaganap kasi sa'yo, no? O mga biglaang desisyon din sa iba dito. And then also, don't waste your time in any situation of life. Tandaan mo palagi na time is gold. Yun ang sinasabi dito. Arigato namaste, God bless.